Kamusta mga ka-DIY? So mag-update lang tayo dun sa mga nakapag-reserve na at nakapag-down payment sa atin. So ngayong araw ay meron tayong nagawang 5 pieces. So 5 pieces lang mga ka-DIY dahil stop na tayo. At mamaya meron pa tayong pasok. So hindi natin ko-continue. So tomorrow na lang ulit. So meron tayo ditong nagawa. Ito yung ang price nito mga ka-DIY ay 2.3. 2.3 plus shipping fee na 120 via LBC tayo dyan. Tapos sa mga ordinary kagaya nito ay 1,650 po plus shipping pa rin. So yun yung mga pinagkaiba niyan mga ka-DIY. Ito ang pinagkaiba nito sa mga part last video ko. Ito kasi mga ka-DIY may bar indicator na siya. Tapos may tingin ka ng voltahe, voltmeter. Tapos meron kang pwedeng mag-charge ng cellphone dito. Tapos meron pa siya ditong specs na for backup. To, may pang-backup siya na pwedeng ilaw, pwedeng electric fan. So mamaya ipapakita ko sa inyo mga ka-DIY ang purpose nito na for emergency use only. Kaso ito ay walang automatic cut off. So kailangan mo siyang itigil or pag 12.8 volts na, kailangan mo na siyang stop na. So meron tayo dan yung ginawa nating DIY electric fan na yan. So gagamitin natin yan para maipakita ko lang sa inyo na kung para saan yung backup na yan. Kasi maraming tatanong para saan pa daw to. Ba't daw naglagay pa ako ng gantong port? Eh okay naman yung dito. So pwede yung charging input, pwede rin dito sa clip. So yun lang, tetestingin natin sa dito muna sa electric pan natin, tetestingin natin. So ito yung input ng ating electric pan. So ito yung napanood niyo yung last video ko. So ito yung ginawa natin or minotify natin na 220, pinalitan natin ng motor na 12 volts. So ito yung rekta, wala itong switch. Ang may switch lang yan, ito lang, voltmeter lang. Pero may fuse yan, dumaan sa fuse. So testingin natin. So yan, plug and play yan doon. Kung meron kayong electric fan, so ito yung pang backup lang dito. Kung hayaan yung gabi, tapos baka ma-drain kasi yan. Kasi nga, ang pinagkaiba nito sa mga portable na battery ginagawa ko, yung kasi yung malalaki na yun, meron na yung auto cut top o tinatawag na LBD na hindi mo na kailangan bantayan kapag magdi-drain. Yun ang purpose nun, para mapahaba yung life cycle ng battery, hindi yung laging sagad-sagad sa pagka-drain. So ito naman ay pinapakita ko lang naman kung halimbawa magkaroon ng power interruption. So meron kayong backup power, hindi lang sa motor, sa pag-charge ng cellphone, so pwede rin sa electric pa natin. So i-on ko lang mga ka-DIY. Ayan. Pakita ko lang sa inyo mga ka-DIY. So ganun lang mga ka-DIY. So sa naman, papakita ko ulit sa inyo. So ulitin natin mga ka-DIY. So ito. So lahat ng yan, dumaan ng fuse yan. Kaya pag pinower on ko yan, so i-off ko muna yung electric pa natin. Pag on ko yan, yan. On na yung battery natin, 13.8. So pag pinower on ko tong electric pa natin, ayan. Ayan. So ayan mga ka-DIY 13.7. So backup yan. Kung hahantayin nyo hanggang 12.8 yan, naabutin siguro ito ng mga 3 hours based sa computation. So ang actual test niyan, hindi ko pa na-test. Ayan. Sa naman tayo sa ilaw naman natin i-testing. So meron din tayo dito yung backup. Ito naman ay hindi naman talaga para sa motor naman talaga to. Ito lang naman ipinapakita ko sa inyo kung ano mga pwedeng gamitan in case of emergency. So meron kayong backup power. Pwede naman yung declip na ilaw, pero ito kasi plug and play na ginawa ko. So ito yung ilaw natin dyan. Tapos ito yung kanyang switch. So pwede kayong mag-ilaw na. Ayan. Kung halimbawa nasiraan kayo ng motor, so may gagawin kayo. So pa-plug nyo lang sa battery nyo. So pwede na kayong mag-ilaw. So yun lang mga ka-DIY, na-share ko lang ulit. Salamat sa mga nag-avail ng ating mga unit. So baka bukas ulit gawa ulit tayo ng 5 peraso. So araw-araw 5 peraso lang gagawin natin dahil limited lang yung oras natin. So hanggang dito na lang po mga ka-DIY. So maraming salamat po ulit sa pag-avail at sa mga nag-preserve ng ating mga DIY battery.